Hello po mga kapatid. Blessed morning po sa inyo at sa ating lahat. Mag-share na naman ako ng salita ng ating Diyos. Pero syempre po, tayo po muna ay mananalangin. Muli niyo po akong samahan. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na mapagmahal. Aming Diyos na mapagpala. Aming Diyos na banal. Muli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito. Una, Lord, sa paggising mo na naman sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Marami na naman kaming magagawa. I pray na samahan mo po kami, turuan at gabayan, O Lord. Lalong-lalo na sa pagkakataon na binigay mo po sa amin na makapakinig, mag-aral ng iyong mga salita. Lord, maraming salamat po. Lord, samahan mo rin po ako, turuan at gabayan para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Buksan mo po yung aming mga puso at isipan sa aming mapapag-aralan upang ito'y lubusan naming maintindihan, Lord. And I pray na lahat ng lalabas sa aking bibig na iyong salita ay magkaroon ng impact hindi lang sa makikinig kundi sa akin na mag-share ng iyong salita. Lord, kiniklaim namin ang katagumpayan ng aming gawain ito dahil I believe na narito ka sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, hello po. Mga kapatid, bago po ako mag-share ng Word of God ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Mga kapatid, ang aking share sa inyo ay dito po sa Salmo o Psalms 119. Ang 119 po ng Salmo ay napakahaba. Ito po ay may verses na hanggang 176. Yan po ang 119 na Psalms. At ang aking isi-share po sa inyo ay dito po sa verse 1 to 3. Mag-focus po tayo. Pakinggan po natin mabuti itong sasabihin sa atin ngayong umagang ito. Salmo 119 verse 1 hanggang 3 po. Sabi po sa verse 1, mapalad ang taong namumuhay ng malinis na naaayon sa utos ng Panginoon. Verse 2, mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. At verse 3, hindi sila gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Salamat sa salita ng ating Diyos. Verse 1, mapalad ang mga taong namumuhay ng malinis na naayon sa utos ng Panginoon, ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, yung sumusunod, yung namumuhay dun sa naaayon sa utos. Alam natin na napakaraming utos ng ating Diyos sa atin. Kung yan ay ating isa sa pamuhay, kung yan ay ating susundin, mga kapatid, magiging mapalad ang ating mga buhay. Magiging mapalad, sabi ng ating Diyos, ang taong namumuhay ng malinis. Malinis, yung totoong sinusunod, yung hindi pag may nakakakita lang, saka lang ginagawa ng maayos o sinusunod yung mga utos ng ating Diyos, pero pagka walang nakakakita, hindi sinusunod, hindi maganda, di ba mga kapatid? Pero
kung sinusunod natin ito, kaya may nakakakita o wala, mapalad tayo. Dahil may nakakakitang Diyos sa ating mabubuting ginagawa, sa ating pagsunod sa mga utos ng ating Diyos. I pray, mga kapatid, na ito po ay gawin natin. Sundin natin ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos sa ating lahat. Number 2, mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos at buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Mapalad ang taong sumusunod sa mga katuruan ng Diyos. Diba tinuturuan tayo ng ating Diyos na maging mabuting tao? Mahalin natin siya, mahalin natin yung ating kapwa, magpatawad tayo, magpakumbaba tayo, tumulong tayo, kahit tayo pa yung nangangailangan din, mga kapatid. Dahil kapag tumulong ka ng kusang loob na nanggagaling sa puso, at tumulong ka na kahit na talagang ikaw yung nangangailangan, ang Diyos ang magbabalik nito. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. I believe na siksik, biglig at umaapaw na pagpapala ang ipagkakaloob sa ating ng ating Diyos dahil tumulong ka ng kusang loob galing sa puso na kahit ikaw yung nangangailangan, ibinigay mo. Yung halimbawa, natitira mong pera o kakainin mo na lang, binigay mo pa dun sa nangangailangan o dun sa nakita mong tao na nagugutom. Mapalad tayo. Mapalad ka kapag ginawa mo yan. At buong pusong hinahanap ang kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Diba yung mamuhay ng maayos? Mamuhay ng matuwid? Yung maging malinis ang puso? Yung sumunod sa Kanya? Yan ang kalooban ng Diyos. At kung ano ba yung kalooban ng Diyos sa ating buhay? Napakaraming plano ng ating Diyos sa ating buhay. Diba tayo rin? May mga sarili tayong plano. Tinatanong ba natin sa ating Diyos yung ating plano? Kung kalooban ba niya yun? Tanong natin, alamin natin. Pag-pray natin, Lord, kalooban mo po ba ito? Itong aking gagawin, itong aking plano, itong aking sasabihin. Lahat dapat ipinaalam natin sa ating Diyos para hindi tayo magkamali, para hindi tayo makasakit ng loob ng tao. Kasi diba minsan may mga nasasabi tayo o nagagalit tayo, dapat iisipin natin yung pagpipigil dapat nandyan. Sabi pa ng Diyos, kung iisipin natin lagi na hindi tayo makasakit, syempre hindi tayo pababayaan ni God. Tayo rin hindi tayo pababayaan ng Diyos na masaktan. Kung iisipin natin yung gagawin natin na tama ba, hindi lang pansarili, kundi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa. Kung iisipin natin yan, magiging maayos ang lahat. Hindi tayo dapat nagiging padalos-dalos sa ating mga ginagawa. Lord, tama ba yung aking gagawin? Lord, tama po ba yung aking plano? Kalooban mo po bang ito ang aking gawin? Yan ang dapat natin palaging itinatanong sa ating Diyos. At verse 3, hindi sila gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng Diyos. Hindi gumagawa ng masama, kundi sumusunod sa mga pamamaraan ng ating Diyos. Hindi tayo gumagawa ng ayaw ng ating Diyos. Alam natin ang 10 Commandments at alam din natin na napakaraming pinag-uutos ang ating Diyos. Diba yung mahalin ng kapwa, yung tumulong, diba yung magpatawad, yung magmahalan, ang mga utos ng Diyos. Ano pa? Yung mga pinag-uutos sa atin ng Diyos. Yung pag-share ng Word of God, yung paghayo. Diba pinag-uutos ng ating Diyos yan? Yung unahin natin siya, pinag-uutos din ng ating Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness. At kapag ginawa natin yan, and all these things shall be added unto you. Lahat sabi ng Diyos, ipagkakaloob ko sa iyo kung uunahin natin siya, kung susundin natin siya.
alam natin yung plano ng ating Diyos sa ating buhay. Alam natin ang Jeremiah 29:11, di ba mga kapatid? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yan ang napakagandang plano ng ating Diyos. Claim nyo yan mga kapatid. Claim nyo yan. At pwede nyo sabihin, Lord, sumusunod po ako sa iyo. Nakikinig po ako sa iyo. Hindi po ako gumagawa ng masama. Lord, pwede bang ipagkaloob mo na po yung plano mo sa akin? Diba? Pwede naman talaga tayo makipag-usap anytime sa ating Diyos. Hindi lang yung kapag may problema tayo. Hindi lang yung kapag nalulungkot o hindi lang yung may sakit at karamdaman ka. Saka ka lang lalapit sa Diyos. Dapat every minute ng ating buhay, magpapasalamat, hihingi ng tulong, ng guidance, ng protection, diba? Hihingi ng pagpapala. Kahit ano pwede natin hingi sa Diyos. Kailangan natin lang na sumunod. Unahin ang Diyos. Makinig. Mamuhay ng maayos, malinis, at naaayon sa ating Diyos. Yan ang gusto niyang gawin natin. Mga kapatid, kayang-kaya natin yan. Basta, hihingi lang tayo ng tulong, ng guidance, ng kaalaman, ng karunungan. Lagi tayong hihingi niyan. Magagawa natin ang pinag-uutos ng Diyos. Kung ano man yung mga hindrances na meron tayo, na kung bakit hindi tayo nakakasunod kay God, pwede natin yan hihingi ng tulong. Lord, alisin mo po yung katamaran. Lord, alisin mo po yung palagi kong pag-iisip ng hindi maganda, yung mga negativity na aking naiisip, mga ganyan. Pwede natin hingin yan sa ating Diyos. Lord, alisin mo rin po yung konting kibot, sumasama yung loob ko, nagagalit ako. Lord, alisin mo po yan, Lord. Gawin mo po ako matapang palagi sa magandang paraan. Hindi yung matapang na nakakasakit na ako ng aking kapwa. Pwede natin lahat yan hingin sa totoo lang, mga kapatid. Walang imposible sa ating Diyos. At kaya niya yung ibigay sa atin kung susunod tayo sa Kanya, kung makikinig tayo sa Kanya. Kaya natin. Basta lagi lang tayong magtitiwala at aasa sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan, ni iiwanan. Dahil isa yan sa napakaraming pangako ng ating Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. Maglingkod din tayo mga kapatid. Pwede tayong mag-share ng Kanyang salita sa pamamagitan ng, ng Facebook, ng Messenger, napakarami, Why not Word of God na lang ang ating i-share para maraming makakilala sa ating Diyos, para malaman din ng mga tao yung plano ng Diyos sa kanila. Yan ang dapat natin gawin para malaman din nila yung mga inuutos ng ating Diyos. Dahil ang salita ng Diyos hindi lang para sa akin, hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat ng tao, para maging maayos din ang kanilang buhay, para maging payapa din sila, para maging masagana rin sila, para lumakas din yung kanilang katawan, para mas lalong makilala nila ng lubusan ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang yung pinako sa krus, yun lang ang alam ng iba, kundi ano ba talaga ang purpose ng ating Panginoong Hesus, kung bakit siya narito, bumaba sa lupa at bumalik sa kanyang Ama. Yan po yung aking sharing ngayong umagang ito na nagtuturo sa atin na sumunod tayo sa Diyos. Makinig tayo ng buong puso at kaluluwa. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. I pray na ito po ay tunay na mag-manifest sa ating mga buhay. I pray na lahat ng ating salita na nadidinig, yung aking mga sinishare na salita ng Diyos ay magkaroon ng impact, hindi lang sa inyo, kundi sa akin din at sa ating lahat. Tayo po ay muling mananalangin. Ipagpapasalamat natin sa ating Diyos ang pakikinig natin ng salita ng Diyos ngayon, na binigay niya tayo ng pagkakataon para mag-aral na naman ang salita ni Lord.
Kayo din mga kapatid, pwede kayong may humingi. Una, magpasalamat, humingi ng tawad, at humingi ng inyong pangangailangan sa Diyos. Magsiyuko tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kaming nagpapasalamat at muli ka namin pinupuri. Dahil Lord, sa iyong mga salita na aming narinig ngayong umagang ito, na napakaraming muna naman pong sinasabi sa amin, I pray na ito'y magawa namin, matupad namin, maisabuhay namin. Ang pag-uutos mo na naman sa amin na gumawa mo ng mabuti, sundin ang iyong mga salita, mamuhay ng naaayon sa iyo. In Jesus' name. Father God, maraming salamat. Dahil gusto mong maging maayos, masaya, payapa, masagana at tagumpay ang aming buhay. Lord, tulungan mo po kami, turuan mo po kami makasunod sa iyo ng maayos. Tulungan mo po kami, Lord God, na mapagtagumpayan ang lahat ng iyong pinagagawa sa amin. Gabayan mo po kami, samahan, proteksyonan at bigyan ng karunungan at kaalaman upang malaman namin ang tama at mali, O Diyos. Maraming salamat dahil I believe na napapakinggan mo po ang aming panalangin. And Lord, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan everyday. Sa mga mali namin naiisip, nasasabi, nakikilos at nagagawa, at mga maling napaplano. Lord, patawarin mo po kami. Kaming lahat, Lord, patawarin mo sa lahat ng aming kasalanan simula noon hanggang ngayon. Forgive us all, O God. And Lord, I pray na kung ano man yung pinapanalangin ng aking mga mahal sa buhay, ng aking mga kapatid sa pananampalataya, ng mga taong nagpipray ngayong umagang ito, I pray sa pangalan ng Panginoong Hesus na pakinggan mo po sila at tugunin ang kanilang mga panalangin sa iyo. Ipagkaloob yung kanilang mga hinihingi sa iyo. Ano man ito, Lord God, alam mo at napapakinggan mo po ang mga pinapanalangin ng mga tao. Lord, pagpalain mo lahat ng tao. Lord, bigyan mo lahat ng makakain, Lord. Lalo-lalo na yung mga taong walang kakayanang magtrabaho, Lord. Tulungan mo po sila. Tulungan mo yung mga pamilya na nasira. Buuin mo ulit sila. In Jesus' name. In Jesus' name. Yung mga walang trabaho, Lord, I pray, bigyan mo sila ng pagkakataon na makahanap na po sila ng trabaho. Yung may mga sakit at karamdaman, Lord, pagalingin mo po sila. Huwag mo pong pabayaan din, Lord God, yung aming mga anak na nag-aaral. Tulungan mo sila sa kanilang mga assignments. Tulungan mo sila sa kanilang mga exams, O God. Huwag mo silang pababayaan. Huwag mo po kaming pababayaan lahat. Maging maayos palagi ang aming buhay at ligtas kami palagi. In Jesus' name. And I pray ang lahat ng aming napapag-aralan, Lord, ay maisa buhay namin. At makita sa aming pagkatao yung Christ-likeness, Lord God, na itinuturo mo sa amin. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Dahil I believe na napakinggan mo po ang aming panalangin ngayon. At ito po yung tutugunin na in Jesus' name. Salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito, Lord God. I pray na sa susunod na aming mga gawain, samahan mo po ulit kami. Gabayan at protection in Jesus' name. Again, thank you, Lord, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Tagumpay ko, tagumpay naming lahat ay sunod-sunod sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa salita ng Diyos, salamat sa pakikinig ng Diyos, at salamat tinugunan ng Diyos ang ating mga panalangin. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.